Hello po. Praise the Lord. At buti na lang dito at walang nagtitest. Dalawang linggo pala ikukulong. Pag nabalitaan ng iba yun, saan ba yan magtitest? Magpapakulong din kami. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At tayo muli ay napakabilis ng panahon. No? Napakabilis ng akalain yung July matatapos na. August na. Compute kami. Sabi ko, saan kaya nakakuha ni Pastor yung 1995? Kalkyo kami. Saan tayo mag-umpisa? Ganun. By the help of God, natumbok namin, kaya pala. Kasi 360 talaga sa Jews. Tapos, talagang 5 years na lang. Di ba? Kakunti na lang ng kailangan ma-fulfill yung So be it. No? Sa konti na lang. At kahapon ay nagtingin-tingin ako ng sa Facebook. Tinignan ko yung lang ba? Kumukuha ng Lord, ano bang nangyayari sa paligid? Kasi to be honest, hindi man tayo lahat iba-iba talaga tayong ginagampanan . Kasi pag sa dami ng mga false news ngayon, hindi kailangan talaga yung talagang leading ng Holy Spirit or kung kanino ka makikinig pagdating sa totoong balita. Kasi nagagamit yan ni Satanas. Lahat nagagamit na ni Satanas para magbigay ng false news. 'Di ba? So we all knows na na lahat ko ano na nangyayari sa paligid. And then salamat na lang sapagkat yung message nung linggo is yung yung voice. Hindi lang siya sign. Huling tanda siya. Hindi lang siya huling tanda, meron siyang tinig. No? Kasi introduction sa atin na quotation ay yung pinaralel ng prophet, yung ministry na pinagkalob sa kanya sa ministry ni Moses. And may mga pinufulfill, maraming pinulfill at isa sa major thing na pinulfill ng Panginoon sa panahon ni Moses when he said na I will send to you a prophet likened unto Moses. No, not particularly si Brother Branham. So, but the Son of Man in the last age. Yun yung likened unto Moses kasi meron siyang mga ministry na gagampanan. Ngayon, pinaralel ng prophet yung ministry na pinagkatiwala sa kanya sa ministry ni Moses kung saan mayroong dalawang tanda. Ngunit sa panahon ni Moses, yun ay talagang literal na tanda upang maniwala sila na siya yung pinadala ng Diyos upang alisin sila sa pagkaalipin. So, siya, may significant talaga sa ministry. But we all know that Brother Branham also gave us a wisdom that kailangan may progress. Kasi Noah's message won't work on Moses' age. Moses' message won't work on Jesus' age. Something like that. So it has to be with the message for your day. Sabing ganun pa ng prophet, kailangan yung tubig sa panahon ngayon ay tugma sa pagkabinhi. Kung hindi ganun ay hindi sila akma sa isa't isa. Right? Kasi ibig sabihin mga kapatid, nangyari na maraming kumukuha ng marinig nila na ang salita ng Diyos ay binhi. Maraming kumuha ng binhi. Kaya lang, iba to begin with, hindi na yun yung binhi sa panahon, tapos kung saan pa kumukuha ng tubig na ipandidilig.
Kaya wala talaga. Nauuwi lang sa, yes, merong result, may revival, merong gathering, merong anointing. We cannot deny that. Nandyan yan, mga kapatid. But we found out that in the sight of God, before God, mga kapatid, they really are out of context na. Di ba? So, to prove, no, na to prove really that they are just making it up to themselves, idea lang ng tao yon, dahil ang Diyos hindi naman po pwedeng mag-judge ng walang warning. Every age, until this last age, He gave His word na supposedly konektado sana yung word na hawak nila o yung pinakaiingatan nila, iko-connect sana. But God knows they will reject it. But the God that is just, kailangan talaga niya i-preach yung word. Okay, so that we know that maraming tao na nakabasa ng scripture, mas marami pa nga silang nabasang scripture, mas marami silang kabisadong scripture, halos iuna nila yung Bible. I have nothing against it. Di ba mga kapatid? And then, eventually, they get full of promises. When you seek or inquire to God about His promises, you can be full of promises. But it's nonsense kung hindi niya ipufulfill or i-interpret sa'yo, paano niya gaganapin yung kanyang mga pangako. Yan yung susi ngayon, mga kapatid. Nangako siya. That's the reason why ang tao nagkanya-kanya ng lakad, nagkanya-kanya ng grupo, because ito pangako ng Panginoon, tas kanya-kanya silang paraan, pahanap-hanap ng tanda. Right? So there are a lot of signs. Sabi nga ni Pastor, nung quotation na direct na binigay sa atin, ay yung una at ikalawang tanda, first na binanggit ng prophet, is to vindicate his commission. Doon pa lang mga kapatid, ay dapat doon pa lang, kumbaga yun ay message na para sa bride only. Kasi walang makakasunod or walang magpa-follow doon sa sign which is to vindicate his commission. Or on the end of the paragraph is to give insight doon sa commission. Ang binibigyan din is yung commission ng ministry. Hindi yung sign ang binigyan ng diin. To point out or to vindicate, para patunayan, itong prophet na to, para paniwalaan nyo na siya talaga yung sinugo ko, bibigyan ko siya ng sign. Pero kadalasan, yung karamihan mga kapatid, ay nauwi doon sa ikalawa at unang sign. Pagdating kay Brother Branham, direct na pinaralel niya is first pull and second pull. Right? Pagdating dito, mabigat dito kasi yung tanda na binigay kay Brother Branham nung visitation ng angel is yung first pull. Right? Unang tanda, pangalawang tanda, mga kapatid. Kaya nga, tumpak yung title because it says that the important thing is the voice of the last sign. Amen. Last sign. Right? The voice of the last sign. So, kung ano ka ngayon mga kapatid, yung voice of the last sign, mga kapatid, hindi mo naman, to begin with, wala nga tayong first sign eh. Kasi ang healing, kahit nasa Katoliko pa tayo, nagtitake effect na yan eh. Diba? Everything that we ask in His name, hindi naman ng Diablo gumawa nun, ang Diyos eh, kasi pangako niya yan. Diba? Discernment, yung iba lang, mayroon mga experience na talagang literal, mga sa discernment. Kasi sa atin, noong panahon na yun, kamangha-mangha na yan, talagang dahil punong-puno, kargado ka ng makamundong mga informasyon, sasabihin mo talaga, mental telepathy ginagamit nito. Di ba? Discernment. Sa atin, hindi yan pero as we go along, mga kapatid, ang mahalaga palang ma-discern, hindi yung kung ano yung ginawa ng kapwa mo 15 minutes ago. O ikaw naman, matakot ka dahil nandito yung Son of Man with the discernment, kakabahan ka ngayon pumunta kasi God can discern you what you did 15 minutes ago.
Kakabahan ka ngayon, oh, God can discern. Yung discernment ay minagnify ng Lord. He put it in a way na magbe-benefit ka. For you to discern the word is to discern your real identity. Where you came from, that is where you're going to. Ma-discern mo, discerning the Lord's body, kung taga saan ka talaga, mga kapatid. So, sa pagpapatuloy, mga kapatid, itong dalawang tanda na ito, mga kapatid, maraming naghanap. Pero salamat, ang Diyos ay nanatili sa kanyang salita. Genuine ang first sign, genuine din yung second sign. Right? Genuine din, mga kapatid. Pero salamat, bagamat di natin lahat nasaksiyan yung first sign, second sign, face to face, nakita mo yung cancer, iniluluwa. Hindi mo nasaksihan yung polio ipinanganak o maiksi yung isang paa pinanganak, pumantay sa harapan mo. Hindi mo yun makita, mga kapatid, but you heard the voice of the last sign. When we say we heard, hindi lang basta narinig mo pasok dito, labas dito. Ibig sabihin, tumalima ka sa voice ng last sign. And what is the voice of the last sign? And that's the message of the hour, who the bride is. Anong meron? Bakit kailangan may tinig, mga kapatid? Bakit kailangan matinig? First, to warn people. Right? Sign last sign to warn people that there's a great event coming. And that great event coming is nothing but the going away of the bride. Di ba, mga kapatid? Lahat yan, gaganapin ng Panginoon yan, sa harap-harapan nila, mahayag sa kanila na ganito, yung inaakala mong grupo, kaya natulog ka ng 1,000 taon, yun ay tiwali. Ngunit merong isang tunay na bride ako, na ginanap niya yung mga pinagtatalakayan nyo sa ministerial meeting. Wala kayong kamalay-malay, ginaganap na nila, hanggang sa tapusin nila ito. Sapagkat wala silang balak patagalin. Wala silang balak na mag-stay pa ng matagal because they know what should happen. What's next? Right? Because sila lang yung hindi traditional. Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa biyaya sa atin ng Panginoon na the voice of the last sign. Mahalaga yun, mga kapatid. Kasi, as I've said, mga kapatid, people, majority, mostly under Christian world, mga kapatid, they look for a sign. They look for a sign. At yun nga, in-update tayo or in-repair ulit tayo to those people who literally saw the sign for 30 years and then tinurn down nila. Right? Tinurn down nila. Bakit? Ayaw na nila nung mga ang dinig nila sa mga third pull, which is the voice of the sign. Ano ba yung third pull, mga kapatid? Breaking of the word. Revealing who you are. Revealing who the bride is. Nung dumating na yun, ayaw na nila. Gusto lang nila yung first sign at saka second sign. But they forgot that the sign is para lang kunin ang mga pinili. Hindi para dito magtagal. They forgot about the third, the voice of the sign. Kasi kung the voice of the sign lang, sa first sign pa lang, may voice na dun eh. First sign pa lang, di ba? Ano ba yung meron doon? Pero saan napunta yung karamihan? Doon sa sign, hindi sa voice. O, kaya nung sumunod yung second sign, yes, we know na nagkaroon lalo ng attraction. Dumami lalo, mga kapatid. But we found out na nakatingin sila doon sa sign, hindi sa voice. Right? Maging sa kongregasyon mismo ni Brother Branham, mga kapatid, sabi niya, I'm positive you won't get it. Not because, mga kapatid, nakatingin sila doon sa sign, through prophets, admonition, and prayer, mga kapatid, they are saved anyhow. But they have nothing in them to see it the way we see it. Sinabi na ni Brother Branham eh. But with prayer, dahil prophet siya, mga people niya yun, mga kapatid, congregation niya yun, kinumit niya kay Lord. Amen. Just stay
just keep on coming sa church, ganyan-ganyan mga kapatid. Pero sa atin, sabi niya sa bride, sa huling panahon mga kapatid, in the last days mga kapatid, na magpapatuloy ng I will ride this trail again, mga kapatid, sabi niya, I'm part of that. Right? Mayroong siyang tinuro. Bakit ganon? Kung nandun ka, sa time na yun mga kapatid, kung mahina-hina ka, sasama loob mo. Di ba? Sinabi ni Brother Branham, magkaiba yung sinabi ni Brother Branham na kung meron 5 ditong mararapture, isa ako doon. Pero nung banggitin na ni Brother Branham, I'm part of that. Parang naiwan na talaga yung kongregasyon niya. Di ba mga kapatid? So it has something to do with the bride in the last days na talagang pagbuhusan itong mga blessings na ito. Yung pangunawang kagaya na kuha ni Brother Branham, mga kapatid, ay masaputin nila. Right? Remember, Brother Branham is the firstborn. Siya yung unang pinanganak doon sa bride in the last days. Siya yung first fruit. Eka nga mga kapatid. Praise the Lord. Pero salamat na lang sa Panginoon. Hallelujah. We never met Him personally. Right? But, yung kung paano hindi tayo naging panatiko. Di ba? Marami naging panatiko. Di po ba? Hindi tayo naging mas marunong kay Brother Branham. Marami naging mas marunong kay Brother Branham. I said last Sunday to Brother Joed, alam mo Brother Joed, ipaubaya ko na doon sa mga ibang channel yung pagko-comment sa Facebook nitong mga bulaang propeta. Paubaya ko na sa kanila yun. Paubaya ko na sa iba, wala akong panahon sa kanila. But if God willing, that He stand or put a man behind the pulpit who preach word upon word. Praise and glory to God. Right? Kung magtayo siya ng isang gallant man, mga kapatid, who can preach word. Kasi ang intensyon ng iba ay para lang sumikat lang talaga. Para maging popular. Para lang ipamuka sa iba na mas marami silang alam. Sa inyo na lahat yung alam nyo. Hindi na kailangan ng bride dyan. Ang kailangan ng bride, umalis na. She is standing on her feet. Nakatayo na siya sa kanyang mga paa, kaya aalis na siya any moment from now. Di po ba? Sa inyo na yung kasikatan ninyo. Sa inyo na yan, popularidad. Sa inyo na yan, mga supporters. Mula naman, wala naman tayong ganyan. Hindi hinayaan ng Panginoon na umasa tayo sa ganyan. Right? Sa anumang panahon, kalamidad man, sakuna man, itong iglesia ay pinagpala ng Panginoon. In-equip ng Panginoon, hindi pinagkulang ng Panginoon ang itong iglesia na ito, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Kaya, mga kapatid, praise the Lord, itong iglesia na ito, gusto kong ibalik ang pasalamat sa Panginoon. Hindi niya gustong maging malaking grupo. Sapagkat ang munting iglesia na to, grabing pagpapalang binigay ng Panginoon at kaunawaan na kung anuman yung ginagawa ng Panginoon dito sa munting iglesia, hindi tali ang kamay ng Holy Spirit na gawin din sa mga elect, sa amang sulok ng mundo, sa amang sulok ng Pilipinas. Hallelujah! Yung mga sinasabi natin mga kapatid, yun ay pagsunod lang mang natin sa leading ng banal na Espiritu kung saan tayo nais padala. Kung sinong gustong ipaharap sa atin. True or false? True or false? Magaling pang magkunwari, ipapaharap yan sa'yo. Di ba mga kapatid? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon mga kapatid sa pagpapalang yan. Di po ba? Hanggang ngayon, yung iba, hanggang ngayon yung humanism. Di ba? Humanity. Kumikilos. Pero hindi nila alam, yun yung ginagamit para makuha ng pondo. Pondo sa sariling bulsa. Di ba? Kasi di ba, matagal-tagal pa yung rapture Kailangan makapag-ipon-ipon ng ani. Di ba?
Ayokong mag-alatipaklong. Gusto ko alalanggam, masipag. Yun yung motive nila. Di ba? Sa kanilang sarili. Sige, palago tayo ng palago. Eh, sabi naman, magtanim pa ng kung anong meron ka sa kamay, itanim mo pa naman eh. Ibang klase. Naging business talaga. Di po ba mga kapatid? Pero salamat sa Panginoon. No? Hindi tayo naghahanap ng grupo. Hindi tayo, tara, punta tayo doon. Tara, punta tayo doon. Baka sakali, baka mawin natin, etc. etc. Pagka yun ay elect ng Panginoon, kikilos siya. Basta mayroong katotohanang ipinapahayag. Di po ba? Kahit pa yung effort mo, kung yan ay sa Diyos, mga kapatid, tatayo yan kahit pa yan hindi bihasa sa message. Kahit hindi yan bihasa sa scripture. Pag yan ay pinili ng Panginoon, one time niya lang makasagupa. One time niya lang ma-encounter yung Word made flesh. Life connects life. Walang makapipigil dyan. Diba? Yung Diyos na nasa Kanya mismo ang kikilos. Hindi yan makakatulog para lumabas at makalaya. Di po ba mga kapatid? Ang mahalaga, ito ay pagkilos ng Panginoon kung saan kailangan marinig na ng lahat ng pinili niya. Yung voice of the last sign, yun ay pag-uwi. Di po ba? Yun ay pag-uwi. So, sino lang ba ang makakarinig sa voice of the last sign? Walang iba kundi bride lang. Ang intensyon nun ay kunin yung pinili sa huling panahon. Higit sa lahat, yung bride, 2,000 years old bride of Christ. Di po ba? Lahat may iwan. Di ba? Kung intensyon para sa kanila yan, bakit pa sila magpapatuloy thinking they are getting saved? Ibig sabihin, wala talaga silang narinig, wala silang naunawaan. In that sense, maaaring may narinig sila, pero hindi nila naunawaan sapagkat walang lalapagan doon. Kaya diretsahan sinabi ng Panginoon eh. Di po ba? Bakit nga ba hindi nyo naiintindihan ang aking sinasabi? Simply because you are of your father, the devil. Akala nila, God is God, God is love. Di ba? Yung parang mabulaklak magsalita. Hindi po, diretsahan magsalita ang Panginoon. Di ba? Diretsahan po magsalita ang Panginoon, mga kapatid. Kung ikaw ay isang nilalang na parabang napakadaling kilitiin sa mga mapagpakumbabang pagkukunwari, kawawa ka. Di ba? Kawawa ka. Hindi rin naman bara-bara ang Panginoon. Di po ba? Nakita din natin yung isang anggulo kung saan kapag yung kanyang mga disipulo, magbibigay siya. Magbibigay siya ng kakaibang pagkain, matigas na pagkain. Hayaan niya lang yun hanggang dumating yung time. Di ba? Pero yung mga kilala niya talaga, dinidiretsa niya. Di ba mga kapatid? Hinahayaan niya lang yun na hanggang dumating yung time sapagkat alam niya may itinakdang panahon kung paano ang lahat-lahat. Ito ay ayon sa pagtakda ng Panginoon. And praise the Lord. So, sa titulo pa lang na binibigay na mensahe sa atin ng Panginoon, na voice of the last sign. Di ba? Last sign na. To begin with, the last sign is the Word made flesh. Siya ay my voice. And to reject it, alam mo na. To reject the voice of the last sign, regardless of how holy you are, kahit gaano pa ka makajos, relihiyoso, matagal na dito sa message, hindi usapin yun, mga kapatid. Marami ka na, na-spread mo na yung gospel, hindi usapin yun. If you miss the voice of the last sign, if you reject the voice of the last signs, I'm sorry. Right? Praise the Lord. Yeah, mayroong panuntunan ng Panginoon. Hindi siya po pwedeng laban bawi. Hindi siya po pwedeng hindi siya pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Pag sinabi niya, gagawin niya 'yon. Di po ba? Kaya nga minsan nasasambit natin mapapala ditong mga other covenant. Mapapahala dito. Inabutan ka lang ng isang basong tubig. Walang katumbas yung ganti ng Diyos sa kanya. Ang dali lang pala i-please ni Lord. Di ba? Ang dali lang pala i-please ni Lord. Di po ba? Praise the Lord. So, I'd like to share something. Actually, I've started it last Sunday. I quote
I use the quote, predestinated bride of our Lord Jesus Christ. Because I do believe, lalong lumilitaw ngayon yung meaning ng predestination. So, it is not enough, for me, it's not enough na parang predestination, malawak. Diretsahan, predestinated bride of our Lord Jesus Christ. Right? Kompleto na lahat yun. Ano ba yung predestination? Saan ba siya nakakabit? Kanino ba siya nakakabit? Kaya diretsahan na lahat. Kasi ngayon lalong lumilitaw kung ano ang katangian ng predestinated bride of our Lord Jesus Christ. You can discern now, you can see now the difference between those that are not predestinated bride of our Lord Jesus Christ. Makikita mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. At napakasimple lang naman, mga kapatid. Regardless, at tanggap na ng Panginoon yun kung saan ka galing, kung ano yung na-acquire mong turo dati, tanggap na ng Diyos yan. Lahat naman tayo, hindi naman kaagad kabut. Ito yung narinig eh. Pero ang mahalaga, nung marinig mo na yung voice of the last sign, you give up everything. Amen. Sabi nga ni Brother Branham, it will cost you even your dearest. Amen. Sabi ni Brother Branham, di ba? Number 1, yung dearest, kadalasan, yung magkakasama na kayong magbuong pamilya, magkakamag-anak na sa message. It will cost you your dearest. It happened, and it's happening. Regardless of it, mga kapatid, hindi mo po pwedeng, teka lang, kamag-anak ko to, hindi po pwedeng ganun, kailangan mag-come out ka talaga. Di po ba, mga kapatid? Ano pa? Yung dearest pet. Pet doctrine. Kung predestinated bride of Lord Jesus Christ ka, idadrop mo agad yun. Hindi mo hahayaang magtagal yun, mga kapatid. Hindi po ba? At ngayon may naririnig tayo, mga kapatid, bagamat hindi pa nila naririnig yung tamang pangangaral, mga kapatid. Noon pa lang, parang meron na silang nakikita. Kaya lang may tinakdang panahon talaga. Parang yung woman at the well. Di ba? Woman at the well, hindi man siya palasimba, sira ang reputasyon sa lipunan, mga kapatid. Pero may kinote siya. Di ba? Meron darating na Misaya. Di ba? Anong sabi sa kanya? Di ba? Tama yung ano mo. Tama yung nakatanim dyan sa puso mo. I am He. Diretsahan siya, sinabi, I am He. Naghahantay lang ng tamang pagkakataon yung woman at the well. Di po ba? Praise the Lord. So, in John 1, verse 1 to 3, and jump to 14. In the beginning was the Word. Right? Kasi predestination yung pinag-uusapan eh. Ang dami na dito sa message na ito. Number 1, sinasabi, nakita ng Diyos. Before the foundation of the world, napipiliin mo ito. Bandang huli, ikaw pa yung unang pumili. Eh di naunahan mo pa siya. Maling-mali. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Amen. Hallelujah. And the Word was God. Ang ganda, mga kapatid, yung dito pa lang makikita mo na yung condescension eh. And we can go more farther or parang pwede tayong umatras in the sense kasi ang Diyos di naman atras abante yan eh. Yung presentation lang, mga kapatid, na He Himself, He wasn't God at the beginning. Potentially. Because the meaning of God, first, is a object of worship. Right? And we know that from the book of Isaiah, it says there that He is Elohim. Or sa panahon ni Abraham, tinawag siyang Elohim din. Di ba? Sa panahon ni Isaiah, Elohim, meaning the self-existing one. Right? The fountain of eternity. Yung tinatawag natin, yung spirit. Right? Yun yung spirit form. And then, we have a sharing about it because regarding three realms, no, alam natin kung paano i-place yun. 'Di ba? Yung three realms natin is soul, spirit, and body.
Iba yung capital S, Holy Spirit na tinutukoy natin dun sa realm. Magkaiba yun. Di po ba? Sa individual realms, sa 3 realms, magkaiba yun. So, ang gusto nating tukuyin ngayon na umatras pa tayo konti, yung God na in spirit form. Right? God na in spirit form. At then meron tayong understanding that before God was God. So, nagkaroon tayo ngayon ng ganon na hindi natin kailangan maging theologian. Right? Meaning, hindi natin kailangan maging sobrang tala sa scripture, napakatalino. Ang kailangan mo lang ay revelation. Right? Yung revelation ay para lang doon sa mga true believers. Right? Ang revelation ay para lamang sa mga elected bride. The true revelation ay para lamang sa elected bride. Right? Yung pangungusap na yon ay before the foundation of the world, yung ganong klaseng communication ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Di po ba? Kasi kung yung mga dito, yung mga nakikita natin, yung mga tutunan natin, ginagamit lang ng Panginoon yon bilang tipot larawan para maging magaan. Di po ba? Kaya nga ang Panginoon gumagamit ng parabola, gumagamit ng tipo. Pero pagdating na ng third pool, reading between the lines. Magkaiba yon. Pagka reading between the lines, you can discern the hidden truths. Right? Hidden truths na yon. Kasi, tingnan mo ha, yung mga written word, pagdating na sa 7 mysteries, sa 7 seals, unwritten na yan. So, to be able to understand the whole concept of God's plan, mga kapatid, you must be able to hear Him, to be able to read between the lines. When you can read between the lines, mga kapatid, it's like, or it's not like, it is really, you become the real you. The one who let the scribes wrote those scripture is in you na already. Di ba mga kapatid, yung Diyos na, sige, isulat mo yan. Sige, isulat mo yan. Sabi nga ng prophet, the scribes, the prophet, sabi nga ng prophet, don't know what they're doing. They just keep on following what God is telling them. Pero sa ating time, hindi ganon. Hindi ganon mga kapatid. Lahat ng sinulat ng prophet, Revelation 10:7, ay naging clear na ngayon. Di ba mga kapatid, yung mystery ay na-revealed na. Hallelujah. Okay. So sabi niya, the same was in the beginning with God. Okay? Sabi nga ni Brother Joed, yung word ay hindi lang written word. Ang word ay person. Written epistles. Right? Written epistles. Siyempre, hindi naman tayo lang dito, magsa-sign language tayo or what something. Meron din tayong mga basis. Kaya nga tayo napapailing, ayan na, nakasulat na, hindi nyo pa nakikita. Kasi nga, hindi nakakonect yung word person. Ang naiwan sila sa word letter. In other words, the word person never deviate with the word letter. Siya nga mismo, sabi niya, this day, this scripture is fulfilled. Wala siyang sign language na bagong message. Yun din, kung ano yung sinabi ng mga prophet, sabi niya, this day, this scripture is fulfilled. Nagkaroon na ng buhay yung mga letra. Amen? Praise the Lord. O sabi niya, the same was in the beginning with God. Okay? All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, dinidescribe na yung God. Right? Yung God daw, nasa Kanya yung salita nung pasimula. At yung salita ay siya. Right? So, kung titignan natin mga kapatid, sabi, sa presentation na ito, yung spirit na yon, mga kapatid, kailangan siyang magpasimula. Okay? So, ang kanyang pasimula ay nasa Kanya. At nung pinasimulan niya yung sarili niya, lumabas yung tinawag na logo at ang word ay Diyos. Okay? Kaya nga nagamit ni John yung ang salita ay nasa Diyos. Right? Ang salita ay nasa Diyos. From spirit to logos. Tama po?
So, meron tayong maituturo na panimula or bago magsimula. Yun yung kalagayan natin. Yung sinasabi, bago tayo magpartok. Kasi we bypass the word, the theophany. The logos in that sense. We bypass the theophany. Tama po ba? The bride. I'm speaking particular sa bride. Hindi lahat kasi may theophany. Ang may theophany lang is yung Diyos. Kaya ang Diyos ang all-knowing. Yung other covenant, wala silang theophany, hindi sila all-knowing. Eternally, sila ay maghihintay ng sasabihin ng Diyos para i-roll ang eternity. Di ba, mga kapatid, konektado lahat, di ba? Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Ang word ay person. No wonder why sinabi ni Brother Branham, ang theophany ay may form. Kaya nga, theophany means God's form. Di po ba? But before magkaroon ng form yon, He was a spirit. Kaya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Right? Saan mo ngayon nahanapin yung spirit? Nandun na sa Word. Tama? Nandun na sa form niya, doon na siya pumunta Di po ba mga kapatid? Praise the Lord. Napakalalim nito, pero salamat na lang at naging malinaw sa atin, sa biyaya niya. Di po ba? Naging malinaw na at kung talagang mag-aano ka dito at talagang mai-stuck ka dito, doon pa lang. Pero tukuyin natin kung saan doon yung predestination. Kasi doon pa lang, si John 1:1 pa lang, doon nagaganap na yung predestination. Right? He came the regular line. That's already a predestination Right? Dumaan siya. The groom came on a regular line. Right? Nung naging logos siya, mga kapatid, nung pumunta siya doon sa God's form, mga kapatid, wala siyang iniwan. Tinawag siya ngayon, hindi siya yung you heard from your theophany, it's God. It's the King Theophany. You heard from your King Theophany. Yun pa lang yung na-express Di po ba mga kapatid? Hindi yung theophany mong lulutang-lutang dyan at lumalago dyan na tatabihan mong ganyan. Yan yung mga karnal na kaisipan. Di po ba? Siya yun Siya yung nanguna Diba? Ito yung pattern ko. Ito yung pattern ko. Diba? Ito yung groom Ito yung groom. Ito yung gagawin ng groom. Pero yung spirit na yon sabi nga ganon, hindi naman sinabi ng John na and the word was partly God. Hindi All that was God, napunta dun sa word na yon, which is the person. Okay? Not 80%. Ang tanong, nandun na tayo. Right? Oh, hallelujah. Di ba nandun tayo? Spirit, Logos, nandun na tayo. Kaya lang tayo ay nakatago sa Kanya. Okay? So, yung male factor talaga ang naunang na-express. Yung male factor, susunod na. Kaya nga, prefigure si Adam. Sino ba ang unang na-express? Si Adam. Nasaan si Adam? Nakay. Nasaan si Eve? Nakay. Adam. Perfect Diba? Yung man, tinawag niyang man, according sa image ng God, which is male and female. Diba? And we will call he, them. Them. Diba mga kapatid? Male and female. Hallelujah. One Spirit. Yan. Isa yan sa mga pointers, no? Sabi niya, and the things were made by Him, and without Him was not anything that was made. Sa 14, ito na. Sa 14. And the Word was made flesh. Alam naman natin ito na hindi lang ito one-fold. Two-fold ito. And the Word was made flesh. But particular, ang tinutukoy dito ni John is si Christ. Tama po ba? And the Word was made flesh and dwelt among us. Dwelt, nanahan, kasama natin. Hindi pa naman tayo nanahan, kasama nila Then sinasabi kong another fold. Pero si Jesus, yung sinasabi ni si Jesus, the Word made flesh talaga. Word made flesh Manifested talaga mga kapatid. Ito yung tinutukoy niya. And we beheld His glory. Meron na siyang literal testimony about this Word. His glory and glory as the only begotten of the Father.
The only begotten of the Father. Ayun, may tinawag ng Father. Kanina, God, Word. Tapos, and the Word was with God. Pero that is just a terminologies. Parang yung Word, yung Son, yung God, yung Father. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah. Begotten of the Father. The only, sabi nga, the only begotten of the Father. Kaisa-isang nagmula sa Ama. Di po ba mga kapatid? Walang iba. Full of grace and truth. Now, sa John 17, tahan natin konti ito. Ito ay panalangin nung tukuyin natin John 1:14. Panalangin ng tinutukoy ni John 1:14. Right? Ito ay panalangin sa John 17. Hallelujah. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven. Di po ba mga kapatid? So, tayo pagka si Brother Branham, mayroon tayong nadaanan panalangin ni Brother Branham, tinitreasure natin yun. Hanggang ngayon. Bagamat yung Branham Tabernacle, bagamat yung BGR, hanggang ngayon, hindi sila nakikialam sa mga controversial issues. They just spread the word. Kung minsan may maririnig pa tayo, minsan may pinadala dito, mga tauhan doon, ina-admonish tayo na kung pwede lang, stay with the tape. Kasi nga, nakikita nila, they are aware na nangyayari ng iba't ibang mga doktrina na kumakalat. They are aware of it, mga kapatid. That's why they keep on giving admonitions na stay on tape. Stay what the word says. Kung ano yung message nila, ganun din yung dinadala ng mga tauhan nila dito. Pero naunawaan natin yun mga kapatid because si Brother Branham ay nanalangin. Ibig sabihin, binibigyang importansya ng bride ang panalangin, ang deklarasyon ng prophet in the last days. How much more yung panalangin ng groom? Di po ba? Sabi niya sa panalangin niya, I pray na matapos ko to in 30 minutes because I'd like to hear other angle kay Pastor at kay Brother Joed. These words I spake, Jesus, and lifted up his eyes to heaven and said, Father, kung saan siya galing. Right? Kung saan siya galing. Di po ba? The hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify and thee. Ibig sabihin, may iisa silang layunin. Hindi sila two minds. One mind sila. May harmony sila. Nung kanyang pinagmulan. Di ba? Kasi sa kanyang pinagmulan ay punong-puno ng plano. Ngunit ang dumating ay katuparan ng mga plano. Iisang plano. Tama po ba? Kaya sinasambit niya yun. Kasi ang Panginoon, hindi lang yan basta-basta sinasambit at para lang magparinig. Para lang mamersonal. Huwag natin kakalimutan na kapag sinambit ng Diyos, may kapangyarihan yon. Naalala natin, na sabi niya, kahit isang tao magsalita, pwede pa yun kung merong device na makakapture pa yun kung ano yung sinabi niya. And scientifically, mga kapatid, naibigay na sa atin ng halimbawa, yung mga halimbawa, pag galit ka, pagalitan yung halaman, pagalitan yung mga nature, mga kapatid, may effect sa kanila. May kakaibang frequency hatid. So, hindi lang na basta emosyon yan. So, if a natural human being has that potentials, because ang creator niya is a divine. Kaso lang nag-fallen siya. How much more yung God mismo? How much more ikaw? Yung sinasabi mo, kaya watch what you say. Yung sinasabi mo, wag mong sabihin lang yan, kahit biro, wag mong sabihin yan. Biro lang hindi yan mga kapatid, lalo na patungkol sa thus saith the Lord. Hindi ko naman sinabing maging FPJ tayo lahat. Pero pag mga watch what you say, lalo na sa buhay mo, hinihiling mo, kahit na, sige na nga, mangyari yan, titiisin ko yan, basta lang mangyari yan. Baka hindi mo alam sinasabi mo. Dahil
tinitignan, wina-watch ng Panginoon yung sinasabi ng bride. Yung bride niya ang nag-manifest na word. So ang Panginoon, mula noon hanggang ngayon, binabantayan niya yung word. Right? Binabantayan niya yung word. Hindi niya yan kinaligtaan, lalo na yung word ng bride. Sabi niya, speak the word and I will perform it. Sinabi niya yan. Di po ba? Sabi niya, dito, jump tayo dito sa verse 9. I pray for them. Ito na, daming maganda dito sa 17. Nandito na lahat eh. Pati yung other covenant, binanggit niya dito eh. Sila na maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Oh, di ba mga kapatid? I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me. Sila na binigay mo sa akin. Ano yun? Balikan natin yung nangyari. Nung yung spirit na yon nag-ascend doon sa kalagayang logos or verbo mga kapatid, walang naiwan. Pero meron siyang anyo. At meron siyang dala-dala. Which thou hast given me. Sa kalagayan na yon, lumipat doon lahat, he poured out all things. For they are thine. Di ba? Wala ditong tunity. Nakita nating malinaw kung paano siya mag-condescend. On how by predestination fulfilled His plan. Right? Kaya tayo dito, wala aksidente dito. Bride, nagbabaka sakali ka? Nag-aalatsamba ka? Dala lang ng emosyon mo? Palipat-lipat ka? Na-corner ka dito, tapos lilipat ka na naman para kang wandering star? Hindi po ganun ang lakad ng bride. Maaring noong una hindi mo alam yon, but eventually, by the grace of God, sa breaking ng word, malalaman mo na walang aksidente. Lord, I'm sorry. Puro ako pagbabaka sakali. Ano mo pala to? Plano mo pala tong nilalakaran ko ayon sa iyong salita. Hindi ka nagkamali, mga kapatid. Kasi paano yun kung ipinagkatiwala niya sa tao ang lakad ng kanyang pagtatalaga? Saan pupunta yung tao? Wala, sa kawalan. Pupunta yung tao sa kawalan, mga kapatid. Pero salamat. Ano po? Pakalawak nito. Oh, hallelujah. Hallelujah, saints. Ang sarap mangaral. Doon sa ipapangaral mo yung salita, alam mong may nakakasapo. Alam mo may nakakaunawa. At higit pa doon sa maaaring yung isang anggulo lang yung binabanggit mo, tas ang lawak na ng nakikita. Di ba? Kasi hindi mo naman mapipilit yung tao, nalawakan niya yung isip niya, maliban na galing siya doon eh. Kung ang tao, ganyan lang siya, siyang walang nangyayari mga kapatid, pakinig lang siya ng pakinig, walang nauunawaan, hindi po pwedeng ganun. Di po ba mga kapatid? Ang pagtanggap, pakikinig, pagtanggap, paniniwala ay may kaikibat na pagkapukaw sa kaunawaan. Kaakibat yun, kasunod yun mga kapatid. Di ba? Kung hindi mga kapatid, hindi mapupukaw kung ganun. You know all things. Hindi pwede. Mababadi dyan sa ng buhay eh. Di ba mga kapatid? Ang destination mo ay body change ng buhay. The joy of having this clear understanding will drop the very curse, every curse from that body. Yes, exceeding joy comes from the understanding of the word. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. See? I am glorified, hindi basta-basta by them, in them. Yung paglipat pa lang niya sa'yo, yung pag-pour out pa lang niya sa'yo, glorified na siya. Hallelujah. I am glorified in them. Yung pananahan pa lang niya, when He split Himself, He broke Himself and dwells into His church called the predestinated bride of the Lord Jesus Christ. He is already been glorified. Di ba mga kapatid? And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to Thee. Father, I come to Thee. Does that mean na pupuntahan na kita, Ama? Talagang spiritually speaking, mga kapatid, nandun siya sa isang kalagayan, mga kapatid, na spirito.
Tama, bumalik siya sa ganong kalagayan. Kasi sa ganong kalagayan niya, ma-spread yung kanyang sarili, makapanahan. Sabi niya, kung hindi ako aalis, hindi darating ang tagapag-aliw. Hallelujah! Oh, glory! Praise the Lord! At yung espiritu na yon, huwag na tayong bumalik doon sa espiritong sa kawalan. Yung espiritu na yun, may tahanan na ulit. Kung paano siya tumahan doon sa logos na yun, ngayon ulit nanahan siya. Di ba mga kapatid? Glory. Siyempre, alam mong sinong titira doon, kundi yung very essence, eka nga. Di ba? Yung very essence of God. Hallelujah. Mamaya, daanan natin yan. Ang lawak nito. Holy Father, keep thou thine own name. Holy Father, keep true thine own name, whom thou hast given me, that they may be one as we are one. Yes. Di ba? Nakita? Ang sarap maglakbay. Doon ba lang, no? Hindi, lagpas pa sa John 1:1 eh. Di ba yung Elohim pa lang, the self-existing one, and then John 1:1. Di po ba mga kapatid? Hallelujah. Glory. As we are one. Di po ba? Glory. And now I come to thee, and this thing I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. Last, sa verse, tumatalon ako kasi masyadong mahaba ang 17 eh. Sa sa verse 13. Ngayon naman, excuse me, laktaw tayo. Masaya ba kayo mga kapatid? Huwag kayong mag-alala mga kapatid, pag tumayo si Brother Joed, si Pastor, mas lilinaw. Iba-iba talaga ang gift eh. That day, sa 21, that they all may be one. Diba? Lahat sila ay maging isa. Di ba naman sapat yan sa co-equality? That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in them, that they also may be one in us. Di ba mga kapatid? That the world may believe that thou hast sent me, and the glory which thou gavest me, I have given them. Amen. Hallelujah. Kaya yung mga nagsasabi dito na kinukuha na nila ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi po namin kinuha, for your information. Magbasa kayo ng scripture. Ito po ay binigay ng anak sa bride. That they may be co-equal. Dahil ayaw nyo yan. Kaya ayaw nyo eh. Sabi nyo, kinukuha namin, binigay yan eh. Kaya ayaw nyo ng co-equality. That they may be one, even as we are one. Hallelujah, mga kapatid. Praise the Lord. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one. And that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, and hast loved me. Amen. Praise the Lord. So, nabasa tayo ng quote. Amen. Now, I'd like to read quotes. Kasi, pagka terminology lang, ang daming gumagamit. Ang daming nagiging grupo. Pero it is not intention para magtayo ng grupo. Ang intensyon ng message, ang intensyon ng written word, ang intensyon ng spoken word ay mabalutan ng butot laman yan. At pag nabalutan ng butot laman yan, pag hindi mo yan na-recognize, pasensyahan tayo. Yung claim mo hanggang bubong lang. Pasensyahan tayo. Kahit gaano ka pa katagal, kahit gaano pa ka sinasabi mong credentials, kahit gaano pa ka sinabi mo ng marami kang kilala ka maging sa ibang bansa, I don't care what you say. I don't care kung gaano ka kasikat. I don't care kung gaano kadami ang miyembro mo. I don't care. I care about what the Word says. Not what you say, but what the Word says. Hallelujah. Sabi niya, dito, there aren't apostrophe N and apostrophe T. Umpisahan lang natin dito kasi maganda yung tinutukoy dito. There aren't two comings of the Spirit. Just one. There muna. Hindi. There muna, there. Hindi there. There aren't. Yung aren't yung may apostrophe. There aren't.
Yan. May E. Between R and N, yan. Aren't. Apostrophe T. Isa lang yan. Two. Yan, two. Yan, isa lang yan. There aren't two comings of the Spirit, just one. The trouble is the people don't know the real truth. This is applied to the end time lalo na. The real truth. And they simply believe in Jesus for remissions of sins. Ito yung mga miyembro. They simply believe. Siyempre, grabe pa naman yung technique na ginawa ng soul winning eh. Hindi nila nakita yung sa pastor na dati nilang kinabibilangan eh. Pinagtsatsagaan sila, kinukumusta sila lagi, ganyan-ganyan. Hindi nila namalayan, yung packet pala yung habol. Diba? Big fish eh. Big fish, diba? O kung hindi man big fish, kung salat man, picture. Kala nyo makakaligtas kayo ah. Sabi mo, hindi naman mayayaman ng miyembro ko ah. Oo, nakita nga kita, nag-live streaming ka eh. Ihingal-hingal ka pa. Sabi mo pa nga, yung mga brethren from outer space, brethren from other countries, magpadala kayo para sa mission kasi ganito yung pupuntahan namin, mga salat. Sinong niloko nyo? Live streaming ka pa. Pa-live ka pa. Di ba? Siguro may nakita kayong ganun, no? Ako meron, nakita. Ang tigas ng kalooban niya. Pero mo, magla-live streaming. Pag malaki mo na masipag ka, hinihingal ka sa pag-akyat sa mga masukal at mabatong tapos babanggitin mo, yung mga kapatiran sa ibang bansa, particular. Bakit? Wala bang kakayanan ng kapwa mo? Pilipino na magbigay ng tulong kung genuine kung pagdadalan mo? Walang tiwala sa kapwa Pilipino. Talagang ibang bansa ang target kasi dollars. Times 50 agad eh. Di ba? Pagdating doon, picture, lugaw. Shame on you. Shame on you. Di ba mga kapatid? Sabing ganon, the trouble is the people don't know the real truth that they simply believe in Jesus for remission of sin. Walang message na dala eh. Ang dala, come unto Jesus. And then they will believe for remission of sins. But, never go to the receiving of the Spirit. Right? Before I close this subject, 1 point, it runs through the blood. And through the nose. It shows to the nose. Before I close this subject, I know that there is a question in your mind. Ito, medyo magbabad tayo dito ng 5:38. Ubusin natin yung natitirang oras dito. Before I close this subject, I know there is a question in your mind. You will want to know if I believe in the doctrine of the pre-existence. Okay? So the reason why I read John 1 and John 17, because I want to show the picture. How it goes. Right? How it goes. Nakita natin, before God was God, Elohim yan. Right? Ito to begin with, ano ba yung doctrine ng pre-existence? You can search it to Google now because it's available already. It is known as a doctrine of a Mormon or the, anong kilos yun mga kapatid? Basta, yun na yun, yung pagkilos. Doctrine ng Mormons yan. May ibang tawag sa kanila dati. They are also known in other names. Itong Mormons na to. I'm not saying that all Mormons because Brother Branham meron siyang binitawan na sa lahat ng mga denomination na nakita niya, yung Mormon, one of the finest Mormons. Di ba mga kapatid? To sa punto na yun mga kapatid. But yung doctrine ng pre-existence, sabi niya, na-discern niya ang congregation na mayroong nais magtanong kung naniniwala siya. Sabi niya, I don't believe in the Mormon direct doctrine of the pre-existence of soul. Number 1, pre-existence ng soul. Ano ba yung pre-existence ng soul? Ayon sa doctrine ng Mormons, nag-exist na dati yung mga soul. Right? Nag-exist na. Bago pa sila mag-indwell sa body, nag-exist na sila dati. Ganon sila
So, saang kalagayan yan ang hindi nila mahanapan ng scripture because it is unscriptural. Kasi tinignan natin kanina, yung God pa lang, di ba? May pinagmulan siya. Di ba mga kapatid? Kasi yung God general ang tinutukoy natin eh. Di ba? Pag sinabi natin Holy Spirit, general yan. Pag sinabi mong Holy Spirit, di mo po pwedeng ariin yan sa'yo. Pag sinabi mong Holy Spirit, yan na yung nag-create ng lahat ng dimensions. Di ba mga kapatid? At may sinabi pa si Brother Branham, para mga kapatid, ito isang if. Kung ibang cell doon yung pumunta, hindi na ikaw yan. Ikaw yung isang cell na nag-multiply into 2, into 4, into 8, something like that eh. Nung siya ay ma-germatize na. Iba na yan, ibang-iba na yan. Kaya nga kayong magkakapatid, kahit magkakapatid kayo, kahit pakambal kayo, hindi kayo magkamukha. Meron kayong kakaiba. Fingerprint pa lang, kahit kambal, magkaiba eh. So doon pa lang makikita ng kaibahan. Pero ang Diyos ay nag-intervene. Ibang topic yan. Ibang topic yan mga kapatid. So, praise the Lord. Whew. Sabi ko dito, you will want, ito pa, first is pre-existence of the souls. Diba? Anymore, tapos dinagdag niya yung ibang doctrines. Any more than I believe in reincarnation, lalo na. Reincarnation, yung galing ka sa lolo mo, lumipat ka sa apo, o kaya naman galing ka sa ipis. Di ba mga kapatid? Alam niyo yun? Alam niyo yung sa India? Ito. Pag sa India mga kapatid, pag sa India, kahit pa sala-salabat sa crossing, hindi tumitigil ang traffic. Hindi tumitigil ang traffic. Kahit yung ganyan-ganyan. Ibig sabihin, meron silang parang instinct na alam nyo minsan na-experience nyo yan, kapag may nagtatraffic, lalong tumatagal ang flow. Pero kapag nagbibigayan lang, walang buaya, tuloy-tuloy yung flow. Ganun sa India. Wala silang pakialam, ganyan. Wala silang tinitigilan. Pag nga meron dong na-disgrasya, halimbawa nabangga, ganyan-ganyan, nabangga. Hindi nila yan tinihintuan. Sa atin, grabe. Ano yun? Ang daming marites. Lalong nagpapabagal ng flow. Nasagasaan, ganyan. Nasagasaan, grabe, 50-50, 50-60. Ano yung nangyari? Pagkatapos, bubusinahan ka. Akala mo yung pinubusinahan ka na abala. Yung pala, ako naman ang titingin. Di ba? Pagkabusina, siya rin slow down. Nangyari. Ay, grabe. Ay, ayokong tumingin. Ay, ganyan yan. Lalong bumabagal yung... Pero sa India, wala yan. Walang pakialam yan. Wala yan. May dadampot na emergency, medic. May dadampot. Wala yan. Mga kapatid. Pero, eto na, think of reincarnation. Pero pag may dumaan na baka, ayan na. Kahit gaano ka pa ka-importante, hihinto ka. Di ba? Hihinto ka. Sa aring yung mga foreigner doon na sumasampa, pambihira, yung aksidente hindi mo hinintuan, hindi mo pinansin, samantalang yung baka hinintuan mo. Alam niyo yung sasagot sa yung driver? Baka yung nasagasaan doon, siya na yan. Kaya yun na yung binibigyan niya ng respect. Yung nasagasaan doon, hindi inasikaso. Yung baka, hinintuan. Probably siya na yan. So, yun yung mangyayari kapag ka naniniwala ka sa reincarnation or the transmigration of souls. Be careful here and see this. It is not the person that comes predestinated. Ayan na. It is not the person that comes predestinated. Akala ko ba yung word person? Yes, person kasi tangible na siya. Ang tinatawag nating person dito, yung ipinanganak na luma. Lahat naman tayo old soul dumaan na. Yun yung hindi predestinated. Yung person na yun, mga kapatid. Di po ba? It is not the person that comes predestinated. Di lumabas tayo dito. Person, yung old soul. Di po ba? Hindi yun yung predestinado. Kaya nga sabi ni Brother Branham, regardless, sabi niya ganon, magkapamilya kayo, ganyan-ganyan kayo, we need all new birth. Kasi it's not the person that become predestinated. Ano daw yung predestinated? Comes predestinated eternally from God. It is the word or seed.
That's it. Sabi niya, way back there, kanong kahalaga ang new birth. Way back there, from human mind can grasp, human mind. Bakit mo nagagrasp ngayon? Yes, exactly. Tingnan nyo, baybahin nyo lang. Far from a human mind can grasp. Kung human ka pa rin, you can grasp it. You cannot grasp it. Predestination ng word, ng seed, itong tinutukoy natin eh. Di po ba? Sa tingin nyo, kung hindi ka na-chase na soul, maintindihan mo, you cannot. Sabi, far from human mind can grasp the eternal God with eternal thoughts or attributes, taught and decreed. Sabi niya, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Romans 9:13 says, and neither was born, and neither had done good or evil. Wala pa siyang ginagawang masama, ke mabuti. Kaya nga, it is not the person. Perfect yung example. Si Jacob, mama's boy. Mandaraya pa. Samantalang si Esau, burly. Good hunter. Di ba? Good hunter. Siya yung ano. Pero, anong tuloy? Di po ba mga kapatid? Ito yung pinakapaliwanag niya kung bakit hindi siya naniniwala sa reincarnation. See, it was a thought. Thought muna siya. Thought. And then that thought become expressed and God bought back, redeemed back Jacob. Kasi galing siya sa thought eh. Di po ba? Kailangan siyang maibalik. Di po ba yung tunay na Jacob? Di ba? Kaya nga napalitan siya ng Israel. Kailangan may changing. Because Jacob, why daw? Because Jacob alone was seed. Hindi siya naging seed, was seed. Hallelujah. Alone had that seed. That is why he had respect to birthright. That is why he had respect to message of the hour. That is why he had respect to the word, person. To the birthright of the covenant of God. If God are true seed, if you are true seed, you will hear the word. Amen? And thank God, we hear the word. We hear the word from the word person. Hallelujah. Praise the Lord. You will hear that word and the Spirit will baptize you into the body of Christ. You will recognize your position. Hindi ka lang labandera, hindi ka tagahugas ng pinggan, hindi ka driver, hindi ka tagabantay ng building. Ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Ikaw ay anak ng Diyos na predestinadong bride of Christ. Hallelujah. The Spirit baptize you into the body of Christ, filling you. Right? Filling you. Pinupuno ka nito. Hindi ka pinananatiling ikaw na dati. Pinupuno ka nito unti-unti habang napakikinig at pakikinig ng salita. Pinupuno ka nito. Bakit ka kailangan punuin? Kailangan mong masidlan. Hanggang mabody change ka. Di po ba mga kapatid? Tayo ba ay patuloy na pinupuno ng Diyos? Yes. Ano ang kapunuan? Body change. Hindi lang nanatili sa unawa. Ang unawa ay mayroong kakibat na joy. Ang joy sa pagpapatuloy na may clear understanding, anong kakibat? Body change. Hallelujah. Praise the Lord. Because Jacob alone was seed. Jacob alone had that seed. That is why he had respect to the birthright. Ay, nandun na tayo sa filling you and empowering you. And you will receive the word for your day and age. How will you receive how did you receive the word for your day and age? I become a member of the church. I have this ability or opportunity to know this one sister. Diba? One sister who has the power and authority sa church. No, sir. No, ma'am. No. Hallelujah. It's an individual experience to our Lord Jesus Christ. How He called you. It's a personal, it's a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Hallelujah. See, the true evidence becomes when the word is revealed to you.
Not to your, sa katabi mo. Hindi dun sa nagsasalita, but to you. Personally. Again, note, Jesus was the royal seed. He lived in a human body. When the Spirit called him to him, okay, ulit tayo ha. Ginawa niyang isang halimbawa ng bawat mananampalataya, si Lord Jesus Christ mismo. How it works. Tingnan niyo po. Tingnan niyo ha. Note, Jesus was the royal seed. Are we also the royal seed? Yes. We are the seed royal of Abraham. And so is Jesus. He lived in a human body. Are we living in a human body? Hallelujah. When the Spirit called to him, nung tinawag siya ng Holy Spirit, hallelujah, the Word manifested thought. Sino yung tinawag? You, the Word, Jesus Christ, and you, the Word manifested thought. Right? The predestinated seed made manifest. Hallelujah. The Word manifest thought. What happened? Tinawag siya ng Holy Spirit. He went to Jordan. Right? Kung saan siya tanawagin ni Kristo, sunod lang ng Espiritu, sunod lang siya. Yung nasa human body. He went to Jordan and was there baptized in water. Sabing gano'n ng prophet, upon obeying the word. Tingnan nyo si Lord yan ha. Upon obeying the word, the Holy Spirit came upon him. And the voice said, "This is my beloved Son." Nagkaroon ng placing. Right? Nagkaroon ng adoption. Siya nga nagkaroon ng adoption, ikaw lalo pa. Lalo ka na. Lalo na tayo. Magkaroon din dapat ng adoption. Placing. "This is my beloved Son, hear ye him." The voice did not say, "This become my Son." Jesus was the Son, and the Holy Ghost positioned him as the Son before them all. Di ba mga kapatid? And the Holy Spirit, again, positioned the bride before them all. "This is my beloved bride," which is the final voice of the final sign in the final day. Them having been filled thus, then, sabing ganon, then, matapos, mapuno ng gayon, and the same pattern, holds at Pentecost and ever after. Magpasa hanggang ngayon. Started at the Alpha Church, magpasa hanggang ngayon. He went in, demonstrated power, receiving full revelation. Hallelujah. He went in, demonstrated power, receiving full revelation of God and from God. Diba? Revelation of God and from God. Ganun yung ginagawa sa atin lagi. Huwag mong sabihin na sa'yo na ang Diyos. You need something from God. Kaya nanahan sa'yo ang Diyos kasi ikaw lang yung makaka-receive ng from God. Di ba mga kapatid, ganyan umalis sila. Ang akala nila, ay, nasa akin naman ang Diyos. Kaya nagkanya-kanya na. Kayo lang ba ang pinagpahayagan ng Diyos? Tama ang quote, pero mali ang unawa. They end up not listening from God na. Hanggang doon na lang sila. Di po ba? Yan ang tao. Kaya ang tao, mga kapatid, kung tao lang siya, human siya, he cannot grasp it. Magsasawa siya. Mapapagod siya, mga kapatid. Pero thank God. Praise the Lord. Hindi itong effort natin, hindi ito galing sa atin. Di ba? Ilang beses na nga natin gustong umayaw. Gusto na natin sumuko. Ayaw na natin umattend. Kung minsan pa, meron pa tayong sariling mga terms na tisod na ako dun. Di ba? Pero dahil gusto kong makita yung word, nagpapatuloy ako. Di ba mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Siguro may nananalangin. Siguro pag wala na si Brother Eric, babalik na ako. Hindi, nandito naman kayo eh. Di ba? Praise the Lord. He went in, demonstrated power, receiving the full revelation of God. And from God for that day. Now we have been constantly saying
that the true evidence of being baptized with the Holy Ghost is for the believer to receive the word for the age in which he lives. Amen? This is the day, the age in which we live. And what is the word for today? And that, yun yung pinagpipiestahan natin dito. We accept it, we received it, and by the grace of God, God opens our clear understanding. Hindi biglaan, hindi pare-pareho, hindi lahat ganyang ministry. Pero isang kagalakan yan. With all your heart, you know what we're talking about. Kasi kung hindi natin baliwala kung ano yung pinaggagawa dito ng Panginoon at hindi naman nakakalandyan mga kapatid, baliwala. Di ba mga kapatid? Walang saysay. Pero yan ay may saysay lahat. Kaya binigay ng Panginoon yung mga espesyal na mga pagkain na yan mga kapatid. Hindi po pwedeng tayo ay maiwan. Walang pwedeng maiwan sa atin mga kapatid. Praise the Lord. Kaya lahat tayo dito nag-enjoy lang tayo. Di po ba? Wag natin ikahiya, ipatotoo yung biyaya ng Diyos sa atin. Wag natin tipirin yung Diyos. Ang Diyos ay nasa katawan. Di ba? Ulitin ko yun mga kapatid. Ang ganda nun, di ba? He went and demonstrated power, receiving full revelation of God and from God. Think of it, saints. Of God and from God. Asan yung God ngayon? In many-membered body. Personally, nasa iyo yung God. And you keep on receiving from God, which is your part. That's how it works. It's a body ministry. That's how it works. Ayaw nila kasi hindi sila part. Tayo dito nagkakaintindihan. Yun yung ginagawa ng Diyos. Nung wala na si Lord Jesus Christ, ano yung ginawa nitong mga disciples nito? They keep on fellowshipping with each other. They keep on sharing. You know what happened? You know what happened? You know what happened? Until that Holy Spirit, pouring out of the Holy Spirit came. Di po ba mga kapatid? Hallelujah. Now, we have been constantly saying the true evidence of being baptized with the Holy Ghost is for the believer to receive the word for the age in which he lives. Let me show you most clearly. Amen? Praise the Lord. So, since it's 6 o'clock na, I will let Pastor and Brother Joed to give us more. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe ngayong hapon sa lalong paglilinaw ng usapin na predestination ng bride. So ang mensahe ay muna tayo, kumbaga ang dinaanan ay particular sa bride. Yung salitang yung nabanggit ngayon kasi pwedeng kasi may mga ibang kobenante eh. Pero pag particular sa bride, napakaganda kasi kung titingnan mo, kasi nandito tayo sa time kasi mga kapatid, so may mga terminology na ginagamit natin. 'Di ba? Para sa atin na nandito, para maipahayag sa atin. Kaya may mga salitang terminology na ginagamit para sa atin na maunawaan natin ang mensahe mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. Ako ding binabalik sa Panginoon ang pasasalamat na ako'y narito kasi napakahalaga talaga, napakasarap na talagang nandyan ka umupo at makinig sa mensahe ng Panginoon. Di ba? Kasi sanay tayo dyan na talagang marinig natin talaga mga kapatid na live. No? Walang delay talaga. Di ba mga kapatid, kaysa doon sabi nga ni Brother John, kaysa doon ka sa live, sa cellphone ka manood, may mga delayed na yan mga kapatid at mayroon pang mga interruption minsan. Pero salamat sa Panginoon, nandyan ako, talagang live na live talaga. Walang late, no, mga kapatid. So, kailangan talagang watchful ka lang, di ba, mga kapatid? Bantayan mo talaga ang bawat binibitawan ng Panginoon. Kasi tayo, sabi kanina, hindi naman yung maring makita ng lahat yung sign, pero wala silang pakialam doon sa voice. Di ba, mga kapatid? So, sa atin, kailangan, what's the voice of the sign talaga? Di ba mga kapatid, yun ang tinitingnan natin. So, yun ang isang bagay. Salamat sa Panginoon na yun ang pinagpapasalamatan natin sa Panginoon na kasi ito yung desire ng ating puso eh. Di ba? Ang Diyos ay
ang Diyos ay magbigay kung ano yung desire ng iyong puso. Ibibigay ng Panginoon yan. Di ba? Kaya sabi ni Brother Marvin kanina, kung kahit pa sabi natin isang hakbang na lang, nasa church ka na, kung wala sa desire ng puso mo, wala. So napakahalaga ng mga kapatid, o kahit mang nasa malayo ka, bataan ka, pero yun yung desire ng puso mo na makapunta sa gawain, ibibigay ng Panginoon ang desire na yan. Di ba mga kapatid? So salamat sa Panginoon sa mga bagay na yan na ating nakita mga kapatid. Now, ang dalawa kasing kaisipan patungkol, kasi alam natin may mga ibang stand patungkol sa predestination. So, kailan ba ang tinatawag na predestination? Remember mga kapatid, tayo ay nasa time. Di ba mga kapatid? Pero, kung titingnan natin mga kapatid, yung before the foundation of the world, that's your position eh. Position mo na yan, position mo yan mga kapatid. So, doon natin tinitingnan yung tinatawag na pagtatalaga ng Panginoon before time. Kasi remember mga kapatid, before time, God na siya eh. Di ba mga kapatid? So, hindi siya, kumbaga kung gagamitin natin yung tinatawag na pagtatalaga sa Panginoon, hindi ka itinalaga, in a sense, kung titingnan mo yung before the foundation, sapagkat yun ay position mo. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi mo pwedeng itilagang Diyos. Ito, itatalaga ko nga siyang Diyos. Hindi, Diyos siya to begin with. Di ba mga kapatid? So, dito lang naunawaan natin ngayon mga kapatid. So, that's your position. But, when you come to manifest here, in flesh, ito na ngayon, gumagamit na tayo ng mga terminology. Di ba para maunawaan natin kung ano yung pagtatalaga ng Panginoon at nakita natin na yung pagtatalaga ng Panginoon, bakit ka itinalaga? Babalik ka ngayon sa tinatawag mo na posisyon. Ang ibig kong sabihin, pagdating mo sa time, mayroong tinatawag na i-position ka o placing, nabanggit kanina mga kapatid, pero balik yon doon sa kung sino ka to begin with. Kasi ang tinutukoy mo, hindi yung totoong ikaw na nag-manifest sa flesh na yan. Di ba? Kaya, napakaganda nito mga kapatid. Kaya sabi ni Brother Eric, iba-iba talaga yung gift eh. Maya, napakalinaw pag si Pastor na dumayo. Di ba mga kapatid? So, yun ang ginagawa natin. So, paano nangyari yung tinatawag na pleasing ng Panginoon? Of course, marinig mo ngayon yung tinatawag na mensahe sa iyong panahon. Di ba mga kapatid? Kasi bakit? Yun yung mag-quicken. Di ba mga kapatid? So, when you hear your message in your day, yun yung pleasing or iponosisyon ka na doon kung sino ka to begin with. Kasi hindi naman yun, sabi nga natin palagi, hindi naman yun naging, yun yung position mo to begin with. Di ba mga kapatid? So, sabi ni Brother Branham, if you are a Christian now, a genuine predestinated seed, you was in God before. You are always in God. Di ba mga kapatid, nakita natin ngayon na pagdating sa time, mayroong tinatawag ang Panginoon na pleasing or ipinosisyon ka ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Kaya isang bagay yan na maunawaan natin kasi kung titingnan mo kasi yung predestination, by His foreknowledge, He can predestinate, doon ka ngayon mag-come up sa kaunawaan mo, di ba mga kapatid, na sinilip ng Panginoon